Ang Royal Navy, parang naglalaro ng musical chair sa kanilang warships, at ito ay isang staffing shuffle na para bang wala ng bukas. Yung HMS Westminster, na ginalingan pa sa pagpapaganda sa gastos ng taxpayers, at yung HMS Argyle ay parang ini-invite sa decommissioning party ngayong taon. Oo, tama yung narinig mo, itatambak na lang ang mga barkong to, hindi dahil sa out of style na sila, kundi dahil kulang na kulang ang mga marinero. Parang may mas maraming barko kesa sa mga marinero, parang merong wardrobe ng sapatos, pero isang pair lang ng paa. Pero wag kayo mag-alala, hindi ito end of the world. Ang mga cruise ng mga soon-to-be decommissioned na barko ay hindi ipapadala para mag-relax sa isang tropical island. Oh no, sila ang mga napiling lucky ones, kinuha para maging bahagi ng bagong fleet ng Type 26 frigates habang tinatanggap nila ang hamon ng service. Parang upgrade mula economy to first class Navy style. Ngayon, let's talk about yung elephant in the room, ang recruitment crisis sa armed forces. Ang Navy talagang naapekto, parang isang seaman na nadali ng malakas na bagyo ng walang life jacket. Ang flow ng mga fresh recruits, parang nag-collapse, at hindi ito yung gentle dip, parang full-on nosedive. Pero wag kayong mag-alala, mga bro. Ang bawat bagyo, maglalahon din ng ulan, at ang Royal Navy ay matibay. Hindi lang sa laki ng crew yan, nasa puso, determinasyon, at spirit of adventure yan. Kaya ito, cheers sa mga crews ng Westminster at Argyle, naglalayag para sa mga bagong horizons.